Nay, kailan niyo po nalaman itong ganito pong insidente, ma'am? Noong October 31 po, ma'am. October 31. At simula po kailan pa nangyari itong mga ganitong insidente sa inyong anak? Nung ano pa, ma'am, yan na napapansin na namin, ma'am, na mayroon ginagawa yung kapitbahay namin, ma'am. Mhm. Pero hindi lang kami nag-ano kasi, ma'am, kasi wala kaming ebidensya pa. Mhm. Pero nung October 31, ma'am, tumawag yung anak ko kasi, ma'am, na ganun, na mayroon nangyari sa kapatid niya. Kaya yun, doon namin na kasi nahuli mismo po ng anak ko po. Okay. Kayo po ba, kasama niyo po ba ang inyong anak sa iisang bahay o magkalayo po kayo? Ako po, ma'am, nandito pa ako sa Antipolo, ma'am, kasi nagtatrabaho po kami sa Antipolo. Okay. Gawa nga po ng mahirap lang kami, ma'am. Mhm. Kontraksyon ng trabaho ng asawa ko. Mhm. Kaya ako rin, ma'am, binigyan din ng puhunan ng tiyahin ko para lang mayroon din ako may income, ma'am, na may tulong sa asawa ko, ma'am, kasi nag-aaral silang dalawa yan, ma'am. Okay. At ang inyo pong mga anak, ma'am, saan po sila nakatira? Nandoon po sila sa bahay namin, ma'am, sa Cagayan. Cagayan. Opo, Naku, ma'am. napakalayo po ng pinagsistayan ng inyong mga anak. At sino po ang kasama nila sa Cagayan, ma'am? Yung anak ko po na lalaki, ma'am, na 16 years old, ma'am. Mhm. Tapos yung nag-aalaga lang po doon is ang tita po nila, yung kapatid po ng asawa ko, ma'am. Okay. So, tita lang ang nakatatanda, kumbaga Opo, nakasama ma'am, yun nila. ang nakaka... Plus, ilan pong anak ninyo na nandoon? Dalawa lang silang magkapatid, ma'am. Nene, alam ko na mahirap itong pag-usapan, ilang beses nangyari yung ganitong insidente sa'yo? 3 po. 3 beses. Opo. Ginawa to ng iisang tao o marami ba sila? 2 po sila. Pareho silang 3 beses? Hindi po. Yung isa po, 2. Mhm. At Yung saka isa? yung isa-isa lang po. Yung isa-isa. Kailan nagsimula yung doon sa 2 beses? Nung 12 years old pa lang po ako. 12 years old. So, mga last year. Opo. Tapos, ngayong taon. Opo. Yung isa din ngayong taon. Opo. Nagsumbong ka ba sa kahit kanina sa mga kamag-anak mo o sa kuya mo? Hindi po. Bakit? Kasi tinatakot po nila ako Anong sinabi sa'yo ng mga tao? na huwag kang magsumbong. Tapos yun lang po. Tapos may dala po sila. May baon sila na itak. Mhm. Kaya yun, di na lang po ako umimik. Ano ang ginawa nila sa'yo, nene? Nawakan rin nila yung aking buong katawan. Tapos, Tapos kinalaw po nila ako. wala bang tao sa bahay ninyo noong mga panahon na yon? Wala po. Tinataon ba nila na wala ang kuya mo doon o wala ang tita mo? Opo. So kayong dalawa lang ang nandoon noong mga Opo. panahon na yon. Ilang taon na tong isang tao na ito? Mga 70 plus na po. 70 years old. Opo. Diyos ko Lord. 70 years old at yung isa, 61 years old. 61 years old. Naku. At ito, nanay, ay mga kamag-anak nyo din po ba o kamag-anak ng asawa ninyo? Mag-anak lang po ng asawa ko po. Tsuhin, pinsan, ano po? Gaano po kalayong kamag-anak dito, nay? Sa side lang ng nanay niya po, kasi tungkol ang nanggalingan ng nanay niya, tungkol din ng nila po, apelyido nila. Okay. Ano po ang reaksyon ng inyong tiyahin, ma'am? Yung nag-aalaga doon sa mga bata nung nagsabi sa inyo. Anong sinabi niyo sa kanila? Yung anak ko po ang nagsabi sa akin, ma'am, at saka yung manugang ko, ma'am. Anong sinabi nila sa inyo? Nahuli daw nila yung bata na ginaganon daw ng tiyuhin. Nahuli nila mismo. Nahuli nila po, ma'am. Tapos tumakbo yung bata nung nahuli nila. Magandang hapon, Sir Junjun Balisi. Hello ma'am, good afternoon po. Yes, good afternoon po si Atty. Pao po ito ng AXIS Party List. Sir, at live po tayo ngayon dito sa Wanted sa radyo. Kasama po si alias Nanay at si alias Nene na 13 years old lamang po, sir. Ngayon, Major Junjun, matanong ko lamang po, lumapit na po ba sa inyo sila alias Nanay o meron na po bang investigasyon na naganap ukol po sa ganitong insidente? Ma'am, opo. Actually ma'am, ongoing kong pinapacheck through my investigators itong idinulog niyo pong problema na dinala po ni nanay dyan. And so far ma'am, gusto ko pong malaman kay Madam kung may
kung ni-refer po nila ito sa himpilan ng PNP Tuaw Police Station po natin, ma'am. Kayo ba, ma'am, ay At lumapit kung na sino po? sino po yung nag-entertain. Kasi as of now, ma'am, hindi ko makontak yung investigators ko kasi ongoing yung seminar nila sa DC-20, yung ng Supreme Court ngayon. Ma'am, kayo po ba ay lumapit na sa barangay, sa police, o kahit sino po sa ating mga otoridad sa Ma'am, sa Cagayan? Ma'am, lumapit po yung anak ko po, ma'am, sa may barangay. Pero ang sagot kasi nila, ma'am, is hindi nila maasikaso, ma'am, kasi gawa nga po ng bilangan ng botohan, ma'am. Yun ang sinabi po doon sa barangay. Hindi nila maasikaso dahil? Dahil po bilangan ng boto, ma'am. Yun po ang sinabi nila, ma'am. Kaya Wow. Sino po ba ang ating mga inirereklamo, ma'am? Ano po ang mga pangalan nila? Ventura tungkol, ma'am. Sino pa po yung isa? Yung isa po, ma'am, is George Labrador, ma'am. Okay. Major Junjun, ganito po. Lumapit po sila sa mga barangay pero nung panahon daw po na pumunta sila dahil ito po ay nangyari October 31. Opo, ma'am. So panahon daw po na yon, sinabi sa kanila ng barangay, hindi daw po sila maasikaso dahil bilangan daw po ng boto. Opo, ma'am. Opo. Oo, so Ma'am, kung mamarapatin po ni nanay, ni madam, pwedeng punta sa Office of the Chief of Police. Pwede niyang kunin directly yung contact number ko. Para Major Junjun, sila nanay po kasi ngayon nasa Antipolo. Opo, ma'am. Tama ba? Sila po ay nasa Antipolo ngayon dahil inilayo na po yung bata sa mga inirereklamo po dahil sir, ito po ay 13 years old. Ang mga inirereklamo po ay 71 at 61 years old. So, karapat-dapat lamang po, tama lamang po yung ginawa nila na inilayo yung kanilang anak. Ano po ang maaring gawin ng ating Cagayan Valley or Tuaw Cagayan Valley PNP para po matulungan ang ating pong pobreng nanay dito at ang kanya pong anak sa kanyang kaso? Ma'am, ipafile po natin yung kung ano yung pwedeng kaso na ipafile laban doon sa kanilang nirereklamo. Ipafile po natin, tutulungan ng PNP Tuaw po yung ating complainant po. Ano po ang kanilang kailangan gawin, sir? Kasi yun nga po, nasa Antipolo sila. So, maaari sila mag-file ng statutory rape, definitely, dahil ito po ay minor de edad, below 16 years old, 13 lamang po si Nene. Ano po ang kailangan nilang gawin para masimulan po yung proseso? Yung presence po nila, pupunta sa PNP Tuaw para makuhanan natin ng statement ang complainant at ang kanyang guardian kasi minor de edad po yung biktima at then kung ma'am kung any other requirements po na kailangang natin yung sa medico legal request, ewan ko lang po ma'am kung may request na po sila sa medical legal. Kung wala po ma'am, itutulungan po namin sila. Magandang hapon po, Sir Ventura. Magandang hapon. Kayo ay pinagbibintangan ngayon dito sa Wanted sa Radyo. Nandito po si alias Nanay na kayo po ay nanghalay ng isang 13 anyos. Ano po masasabi niyo dun, sir? Wala akong alam dyan, ma'am. Paano walang alam, nandito sa amin ang ebidensya. Mayroon na kaming medical. Nakita na namin sa medical na 2 beses mo na ginalaw ang bata. Legal ka natin. Hindi ako kasi nung una ginawa mo yan na yung nakakita sa yung pamangkin mo mismo. Yung pamangkin mo mismo. Kaya hindi ka makapagsinungaling dito. Kung totoong nakita mo, bakit ngayon lang napaano mo? Siyempre, kasi wala pa kaming ebidensya na kasi kailangan talaga namin yung ebidensya na Sinabi mo bago na kami nakita mo, sa'yo, bago ka nga mahuli sa ginagawa mo. Kasi 2 beses mo na nga ginamit yung bata pinipirahan mo siya. Akala mo ba sa ginagawa mo, hindi ko nakikita yung binigyan mo ng pera ang bata? Pag pupunta sa school yan, binibigyan mo rin ng pera? O, totoo yan. Kasi ako, pag nagluluto sa madaling araw, nakikita ko yan. Oo, nakuha mo yung test. Hindi mo Hindi na makano kasi nandito sa akin yung medical. Okay. Magandang bagay, ma'am, na meron na kayong medical legal. Meron po. Yung bata yung gusto ko pag-usap. Ay ba, sir, huwag niyo nang kausapin yung bata. Kasi kung kayo po ay nagtatangka na baliktarin pa yung sitwasyon, hindi po namin nahayaan na mangyayari yun, Sir Ventura. Una-una po sa lahat, yung involved po dito ay minor de edad. Kayo po ay 61 years old, sir. Okay? Hindi naman po lalapit yung bata dito, hindi po lalapit yung nanay dito. In fact, meron po silang medico legal, kumpleto po yung dokumento nila, meron po silang testigo.
Kayo sir, ang meron lang kayo, denial. Yun lang. Ang sasabihin nyo sa amin, hindi nyo alam, tas gusto nyo pang kausapin yung bata? Hindi na pa ako nagpa-medical. Ganito na lamang sir, makikipag-ugnayan po kami sa ating Chief of Police dyan sa Tuwaw, Cagayan Valley at umaasa po kami sir na kayo po, you will make yourself available, Sir Ventura. Huwag po kayong umalis sa inyong ginalalagyan at para pag pinatawag po kayo ni Major Junjun Balisi, nandyan lang po kayo sa Cagayan Valley. Major Junjun, ganito po. Sir, maaari po ba na makipag-ugnayan na lamang kayo sa Antipolo Police para dito po kunin yung statement ng bata instead po na pumunta dyan? Maaari po ba yun? Pwede ma'am, kunin yung statement pero yung sa pagpa-file ng kaso, kailangan pa rin yung... Wala statement naman pong nila, ma'am. problema sir doon sa pagpa-file ng kaso, pero just to get the ball rolling at makapagsimula po ang ating investigasyon, kagaya naman po na nabanggit nyo kanina, you're already looking into the situation, kayo po ay kumukontak na po sa inyong mga investigador, para masimulan na natin, kunin na yung statement ng bata, pati po ng nanay, kung sino man po yung testigo nila, para isahan na lang po, pagpunta nila dyan, makapaghain na po ng reklamo. Okay po ba yun? Sige ma'am, kunin ko na lang din yung contact number nila ma'am para kakausapin namin Opo, sila. para maka-coordinate na lang with the police officers dito po sa mas malapit sa kanila. Kasi kung sa ngayon sir, kung papupuntahin po dyan sa Cagayan Valley, pabalik-balik po sila, ito pong sinanay at ang kanya pong asawa meron din pong trabaho dito sa Metro Manila. So mahihirapan po sila na pabalik-balik po sila dyan sa Cagayan Valley. Okay yun, sir? Opo ma'am, opo. Makipag-ugnayan ako sa kanila ma'am. Sige po, sige po. Ibigay na lang namin yung impormasyon nila, Major Junjun Balisi. Offline po, dyan po sa kabilang studio. Huwag niyo po ibaba yung telepono at maibigay po namin yung contact information nila sa inyo. Sige po ma'am, sige po. Okay, maraming salamat po, Major Junjun. Magandang hapon po, Sir Freshan. Good afternoon, attorney. Meron po tayo ditong minor de edad, sir, na ilalapit sana namin sa inyong tanggapan. Kung maaari po ay matulungan sana magkaroon ng intervention ng ating DSWD dyan sa Antipolo. Sila po ay originally taga Cagayan Valley po talaga, sir, pero dahil nga po inilayo yung bata, ay nais po sana namin na matulungan din sila ng kung saan po sila nakatira ngayon. Maaari po ba, sir, na mag-intervene ang ating CSWD Antipolo para po sa ating minor de edad na si Nene? Of course, attorney, definitely. Kung ano po may kailangan intervention po para po sa ating biktima at sa pamilya po, willing po ang ating pong tanggapan para tugunan po yung sa abot po ng ating makakaya. At the same time po, pwede naman po din kami makipag-coordinate sa LGU po sa Tuwaw. Sa ating counterpart po doon pag naipapile na po yung kaso. Same with po dito kay Colonel Manongdo natin sa PNP Antipolo. Para nga maganda po yung nabanggit ko kayo na attorney para hindi na po pabalik-balik dun sa Cagayan Valley para sa Yes. mga Oo, kasi kakailangan pagka po. ikwento sa isa, ikukwento na naman sa Opo, pangalawa, very traumatic paulit-ulit po yan, yung lalo sa trauma sa bata. kanya. Tama. Opo. Sir In terms of Freshan, intervention po, yes po, yun nga sana magpo-provide naman Ano po ba yung ang intervention ng ating ating tanggapan. CSWD para po sa kaalaman ng lahat? sige po. Kung maaari po, makapunta lang po sa aming tanggapan. Kahit po offline na lang po, mabigay po sa amin ang pangalan at contact number po ng pamilya. O kaya po personal pong masamahan sa aming tanggapan upang personal din po natin matugunan po, makausap po yung pamilya para malaman po natin ano po yung mga kailangan ng intervention. At kung ano pa po yung pwede natin maitulong sa pamilya, definitely po. The city government through our mayor will help po. Usually, Sir Freshan, pag ganito pong mga minor de edad na rape victims, sir, or allegedly rape victims, ano po yung nagiging intervention ng ating DSWD? Ang counseling, ma'am, is one of the basic intervention. But kung mas malalim po ang kailangan po, lalo po ganyan sa edad po na 13 ay naka-experience po ng ganyang klase ng pang-abuso, we always refer po sa mas malalim ba po na pag-aanalisa po ng mga professional natin, ng mga psychologists o psychiatrists. Kasi mas kailangan po makita kung may trauma po na naging epekto po dun sa bata. Okay. At maaari din po kaya makonduct, sir, ng psychological assessment doon din sa kanyang kapatid. I think may kapatid din siyang minor de edad na nakakita din mismo doon sa act na nangyari doon sa kanyang mas nakababatang kapatid. Kasi bilang minor de edad din po, I would think na very traumatic din yun na experience para po doon sa bata. Yes, totoo ka dyan, attorney. No? Pag ganyan po, definitely po kung sino po yung mga batang involved, yung nakakita, at yung mismong biktima ay kailangan po
mag-undergo ng psychological evaluation. Okay. Ito rin po ay magagamit din natin pagdating doon sa pagkasampa sa korte, Yes. may dadagdag pa rin po yan. Tama po, tama po. At again, maraming salamat po Sir Freshan. Si Sir Freshan, lagi yan talagang action man din siya dyan sa Antipolo at talagang maaasahan natin. Maraming salamat po sa inyong tulong Sir Freshan at umaasa po Maraming kami salamat din po. na mabigyan po natin ng action agad itong si alias Nene at si Nanay. Pasasamahan po namin sila sa aming mga reporters sir para po pumunta po at dumulog sa inyong tanggapan. Makakaasa po kayo, Atty. Maraming salamat din po. Maraming salamat po. Magandang hapon, Dr. Camille. Hi, good afternoon. Yes, magandang hapon po, ma'am. Ma'am, si attorney pa po ito ng AXIS Party List, ma'am. At kasama po natin dito si alias Nene, isa pong 13 anyos na dalagita na siya po ay nabiktima ng panggagahasa. Hindi lamang po ng isang tao, kundi 2 tao ng 3 beses. So, Okay. Doktora Camille, pag ganito po yung mga sitwasyon na minor de edad, 13 years old, sa murang edad, ano po ang usualing nangyayari, ma'am, sa pag-iisip po ng ating mga kabataan? Okay. Una-una, pag yung ganyang pangyayari, kasi alam mo, di ba merong 13 years old na medyo sabihin na natin talagang yung dalaga na. Pero meron naman yung iba na parang napaka-inosente at wala talagang masyadong kamuwang-muwang sa mga ganyang pagkakataon. Yes po. So ang hirap kasi pag yung ganoon, talagang pag na-traumatize siya, may tendency talagang hindi magsasalita or kaya naman talagang sinashut off nilang pilit yung kanilang kaisipan na pinipilit nilang makalimutan yon, mga pangyayaring yon. So, pag yung nagbe-verbalize sila or pag nagkakaroon ng debriefing, it is so difficult para dun sa nag-a-assess dahil kasi parang nandun pa rin yung takot, nandun pa rin yung galit na nagkakahalo-halo sa utak na isang bata. And definitely, pag hindi ito na-debrief ng tama o hindi na-address yung mga ganitong sitwasyon, pwede na itong batang ito mag-succumb to depression o kaya naman, alam mo, eventually, itong pangyayaring ito, pag yung bang uulit sa utak niya, ang mangyayari parang mas magiging agresibo o kaya naman talagang sabihin natin magwi-withdraw yan sa mga tao. So yun yung talagang critical na period na halimbawa ngayon kinakailangan kaagad ng immediate na intervention diyan dahil kasi baka mamaya ito yung magiging parang dahilan na pwede mag-isip ng hindi maganda itong batang ito. Pag tumahimik siya, ma-depress yan, mag-iisip yan na sana mawala na lang ako kasi baka mamaya sabihin nila ako may kasalanan kung bakit ako nahalay ng ganyan ng ibang tao. Yung alam mo, kumisan yun ang naiisip na iba na nagpabaya ba ako sa sarili ko, yung mga ganong pagkakataon. So talagang kinakailangan talagang matulungan yung mga ganyang bata. Okay. Lalo na yung sa edad na yan, napaka-critical. Okay. Pero Doktora Camille, nabanggit nyo kanina may debriefing na tinatawag para po sa ganito mga sitwasyon. Ano po ang kinakailangan gawin ng pamilya ng bata para po makatulong doon sa debriefing na yon or para po mabigyang suporta ang ating po mga kabataan na nakakaranas ng ganitong sitwasyon? Okay, usually pag debriefing kasi, syempre, di ba, nalaman ka agad na yun. So, mas maigi talaga na tignan natin kung paano niya mailalahad yung kanyang kwento. Kasi baka mamaya, by the time na ito yung sinabi nangyari, tapos magugulat ka, meron bang twist doon? Bago talaga magkaroon ng assessment, kaya dinidebrief kasi titignan mo kung how emotionally affected yung bata. Kung habang nagsasalita siya, na kinikwento niya istorya, iyak lang siya ng iyak, then definitely it can be considered na na-traumatize yung bata. Second, kung naikikwento niya ng tama, then I think she is more or less prepared emotionally and psychologically na harapin itong magiging kaso. So talagang yung paglalahad ng istorya, importante yan without coaching from the parents or talagang makikita mo na kung paano siya magsasalita. At the same time, doon mo makikita at magkakaroon ka ng initial assessment na pwede talagang ma-handle itong kasong ito. Okay. Na very well said, Dr. Camille, at maraming salamat po sa inyong pag-explain para din po sa kaalaman ng ating mga manonood. Dr. Camille, maaari po ba namin baka po mailapit si alias Nene at ang kanya pong pamilya sa inyo dyan sa Clinic of the Holy Spirit para po matulungan siya dyan po sa debriefing dito po sa nangyari sa kanyang sitwasyon?
kung Oh, maaari sabi ko po. nga kay Rose, dapat agad to immediate So sabi ko kung pwede bukas Yun. o kaya sa Biyernes para sa ganun talagang makita natin kaagad kung prepared siya para bago siya dalhin siya sa DSWD. Sige po. Maayos talaga na makita natin na prepared siya para mailahad niya ng maayos yung kanyang kwento. Okay. Yun, napakagaling talaga. Maraming salamat, Dr. Camille, at will definitely schedule as soon as possible, Shari, kung kailan tayo available para mapasamahan po namin sa inyo dyan sa Clinic of the Holy Spirit, ma'am, si alias Nene po, at matulungan na po natin siya bago po maihain ang kanyang kaso. Maraming Okay. salamat. Yes, ma'am. Sige. Okay, attorney. Thank you Okay. so much po, Dr. Camille. Dr. Okay. Camille Garcia po, psychologist sa Clinic of the Holy Spirit. Ano na lang po ang huling mensahe ninyo sa mga gumawa po nito sa inyong anak? Nung nandun ako sa Cagayan, ma'am, Mhm. kahit yung manugang niya, ma'am, nagsasabi, ma'am, na may ginagawa yung biyanan niya Mhm. kasi pinipirahan niya yung bata. Mhm. Pag nanonood daw ng TV ito, kasi wala kaming TV, ma'am, Mhm. nakikita ng mga apo ni Bintura, ma'am, na inaano niya, yung hinahawakan ng puwit niya, ma'am. Marat niya, ma'am, yung puwit. Kaya hindi lang kami umiimik nung ganun nang nalaman ko, ma'am, kasi ebidensya lang ang gusto namin. Mhm. Kagaya niyan na sinabi niya na yung totoo na sabi niya na 2 beses siya ginalaw nung Bintura, Mhm. tapos 1 beses doon kay George. Mhm. Talaga inireklamo na namin, ma'am, kasi hindi naman agad doon na aksyonan. Kaya dito na lang kami lumapit, ma'am, para mabigyan naman ng Tama yung po. bata. Kasi hindi naman yan, ma'am, para ganun na lang ang gawin. Kasi kahit mahirap lang kami, ma'am. Mhm. Kung wala lang magganyan sa anak ko, ma'am, Mhm. ito hindi na nga ako makatulog paggabi kasi iniisip ko yung nangyayari sa pamilya ko. Mhm. Kasi sabay-sabay na yung mga problema namin dahil namatayan pa kami. Mhm. Ganyan pa ang dumating sa buhay namin. Kasi pobre lang kami, wala kaming ano-ano, mami. Mm. At para po dun sa mga nagtatanong, baka meron kasing nagre-react dyan, bakit nga naman naiwan sa Cagayan sila alias Nene, bakit nandito sa Maynila sila nanay. Si nanay po, kagaya ng nabanggit niya kanina, ay nagtatrabaho dito para po may maibigay po para sa mga anak niya. At nag-aaral po sila alias Nene doon. Opo, Tama ma'am. po ba? Opo, ma'am. Kasi kulang ang kinikita ng asawa ko, ma'am, dahil maliit lang ang sahod niya, ma'am. Mhm. Yung buti nga, yung tiyahin ko, ma'am, pabait din kasi binigyan niya ako ng puhunan na para magtinda rin doon sa construction, ma'am. Mhm. Kaya yun din ang pinapadala namin sa mga anak ko pag tuwing linggo, pag tuwing Sabado, nagpapadala kami ng allowance na pangbili na ng bigas. Alam ng mga anak ko naman kasi pag nandun ako, wala na mga kaming pagkakitaan doon. Okay. Kasi ganun nga, 2 sila nag-aaral, grade 10 at saka grade 8 po. Okay. Makakaasa kayo na kami po dito sa Wanted sa Radyo at definitely si Senator Idol Rafi. Wala po kaming kinikilingan dito. Kami po ay full support sa inyo at susuportahan po kayo hanggang sa maihain po yung reklamo. Kagaya po nung nabanggit natin, nakausap na natin si Major Balisi ng Tubao, Cagayan Valley. Pati po sila Sir Freshan, si SWD po. At maski na rin si Dr. Camille Garcia. Isa-isahin natin, ma'am. Unahin natin yung ikabubuti po ni alias Nene. Opo. Ano po yung ikabubuti ng kanyang pakiramdam sa ngayon dahil very traumatic po itong nangyari sa kanya. Opo, ma'am. Ipakausap po natin siya sa psychologist, ipa-assess natin, ma'am. Magpatulong din po tayo sa ating CSWD para po mag-intervention siya. Tapos po nun, makakausap po natin taga-PNP, ma'am, para maihain na po yung reklamo. Sige po, Ganun ma'am. po ang gagawin natin. At ganda po ng inyong nagawa, ma'am, na kayo po ay nakakuha agad-agad Opo. ng medico-legal at meron po kayong matibay na ebidensya Opo, na ma'am. nangyari po talaga yung ganitong sitwasyon. Okay? At para po sa lahat, hindi porket mahirap tayo, Shari, mahirap ang ating mga kababayan, wala nang hustisya. Walang deserve na ganito yung mangyari sa anak nila. Opo, At ang krimen ay krimen. Masama talaga yan. So, kahit mahirap po kayo, meron po kayong kakampi. At huwag kayo mawalan ng pag-asa, ma'am. Hindi kami Opo. titigil na hindi po kayo mabigyan ng hustisya. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po, Nay. At Sige po, Nene, dasal namin na sana ay maghilom kung ano po yung kanyang nararamdaman, ma'am. Opo, ma'am. Hindi na po namin uulitin kasi syempre ayaw natin na Opo, ma'am. ulit po Kasi- sa kanyang utak. Pero sana po, ma'am, kung ano po yung maitutulong namin, sabihin niyo po sa amin para Opo, po ma'am. mabigyan namin kayo ng tulong. O, Bukod sige po dito po. sa ating gagawin. Kasi Okay?
Yes, ma'am. Kaninang umaga nga po, ma'am, umiiyak yung asawa ko, ma'am, kasi nga ganyan ang nangyari sa kanya, ma'am. Siyempre, parang ano na rin siya, ma'am, parang sumusuko na siya sa ma'am, na ayaw niya nang sumama sa amin na pumunta dito. Kanina, alauna ako nagising. Pinipilit namin siya na pumunta dito kasi hindi naman pwede na ako lang ang pupunta pag hindi siya kasama, ma'am. Umiyak yung asawa ko kasi inaano namin siya, inaamo-amo namin siya na para sumama lang sa amin. Kaya 3 kami ngayon kasama. Yung asawa ko nandun sa labas, ma'am. Kung ano po yung suporta, ma'am, na kinakailangan, kung kaya po namin ibigay dito sa Wanted sa Radyo, yung pamasahin niyo, ma'am, kung saan po kayo nanggaling, papabalik po dito. Kung kinakailangan, yung papunta din po doon sa Clinic of the Holy Spirit. Magsabi lang kayo, ma'am, kami na pong bahala doon para wala na po kayong iintindihin. Opo, ma'am. Kasi inutang-utang lang talaga namin para mabigyan lang ng yung anak ko, ma'am. Inutang namin ang pamasahe na papunta dito. Inutang din namin yung pamasahe na bumalik kami dito. 2 araw na kami bumalik dito, ma'am. Sige, Kahit ma'am. wala kaming kain maghapon nung Lunes, Ma'am, sasagutin na po namin, ma'am, yung pamasahe. Yes. Papunta, pabalik niyo po, ma'am, ha? Oh, sige. Okay po. Sige, Sige po, ma'am. ma'am. Sige Thank po, you so ma'am, much ha? po. Thank you so much po, Sige at alias po, ma'am. Nene. Maraming salamat, ma'am. Yes, maraming salamat po. Siguro i-assist na lang natin sila doon. Salamat Alias po. Nene, maraming Magandang salamat hapon din po. sa pagtitiwala, ha? Thank you. Thank you very much po, Nay.